Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, Panginoon. Maraming salamat po sa panibagong buhay, pag-asa ng ito, Panginoon, na inyo po pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, O God, sa panibagong umaga na ito na muli po namin nasilayan, Lord God, at patuloy niyo po binibigyan ng buhay at lakas. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong sa panibagong pag-asa na aming pong hawak-hawak dahil ikaw po ang aming pong inyong na Lord sa umaga po na ito. Ang iyong pong katwiran, ang iyong pong kapanalan, ang aming pong inyong sa umaga po na ito. Maraming salamat po, O God, at maraming salamat din po, Panginoon, na kami po'y nakarating ng maayos, matiwasay sa simbahan na ito, Panginoon. At muli, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, nagpapakalimong sa iyo, patawarin niyo po kami, Lord God, sa lahat ng uri po ng aming pong mga kasalanan, Lord, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Patawarin niyo po kami po nagpapakalimong sa iyo, Panginoon. Kami po ay nagpapahubog sa iyo, Panginoon. At patuloy nga, Panginoon, na ang lahat ng mga gawa po ng kaaway sa aming pong buhay ay wala na nga po itong magagawa, Lord God. At patuloy sa gawain po na ito, Lord, sensyohan niyo po, ipagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin ng banal na Espiritu upang magkaroon po kami ng kaunawaan sa inyong buhay at makapangyarihang salita. Basbasan niyo po, Lord, ang gawain po na ito, Panginoon, at patuloy kang kumilos at maranasan ka namin sa umaga na ito, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. And Lord, patuloy na ako po na inyo po gagamitin sa umaga na ito. Ibaba niyo lamang po ako, nakasimbaba po ng aking inaapakan. Patuloy na ikaw po ang manguna. Mag-speech ka po, Lord, sa umaga po na ito. Mag-usap ka, Lord, at bigyan niyo po ako, Lord, ng mga fresh revelation, Panginoon. At tanging ikaw lamang po ang mabigyan ng parangal, Lord God, sa umaga po na ito. Lord, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po. Good morning. Dito po tayo sa Leviticus chapter 12. Amen. Ang Leviticus chapter 12 po ay binubuo lamang po ng 8 verses. Ayan. Kaya napaka-easy po ng chapter po na ito, no? Na 8 verse lang po ang binubuo po nito. At pinamagatan ko po itong transition of sinner to righteousness. Amen. May transformation po na mabubuo po dito. At sa umaga po na ito, nais po ng banal na Espiritu, ng Holy Spirit na maging righteous pa po tayo. Alam ko po na tinubusan po tayo ng Lord sa ating pong mga kasalanan, na dati po tayong madumi, pero tayo po ay hinugasan na po ng kanya pong banal na dugo. Amen po. Ang Leviticus chapter 12 po ay pagpapakita kung ano po ang ginagawa ng mga taga-Israelites noong panahon ni Moises kapag nanganganak po ang isang babaeng taga-Israelita. Dahil tinuturing po itong madumi, dahil po sa dugo na lumalabas sa kanya after po manganak. Ayan, basahin po natin yung Leviticus chapter 12. Tuntunin sa paglilinis ng nanganak. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang sabihin mo sa bayang Israel. Kung ang isang babae ay manganak ng lalaki, 7 araw siyang ituturing na marumi, tulad ng panahong siya'y may regla. Pagdating ng 8 araw, dapat ng tuliin ang sanggol. 23 araw pa ang hihintayin ng ina bago siya ituring na malinis. Hindi siya dapat humawak ng anumang bagay na sagrado at hindi rin dapat pumasok sa santuaryo hanggang hindi natatapos ang takdang panahon. Kung babae naman ng kanyang anak, 14 na araw siyang ituturing na marumi. Gaya rin ng siya'y may regla. 66 na araw pa siyang maghihintay bago siya ituring na malinis. Kung
matapos na ang panahon ng kanyang paglilinis, siya'y maghahandog kay Yahweh, maging lalaki o babae man ang kanyang anak. Magdadala siya ng pari, may pintuan ng toldang tipanan ng isang taong gulang bilang handog ng susunugin at isang kalapati o bato-bato bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Verse 7, ihahandog ito ng pari para sa nanganak at ang babae ituturing na malinis. Ganito ang tuntunin dapat sundin ng isang nanganak. Verse 8, kung hindi siya kayang maghandog ng tupa, kukuha siya ng dalawang bato-bato o dalawang kalapati, ang isa'y handog na susunugin at ang isa na may handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Matapos ihandog ng pari ang mga ito, ituturing ng malinis ang ina. Pagpalain po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ayan, ano po ba yung mga rason bakit po ginagawa po ito ng mga Israelita? Base lamang po ito sa akin po nga unang pananaw nung pinag-aaralan ko po ito nga Leviticus chapter 12. Ayan. The reason why God ordered these rules was to provide the standard of cleanliness. Ibig sabihin may standard, other term ng standard, pagtatalaga po, pamantayan ng kalinisan. Amen po. Pamantayan po ito ng kalinisan kung paano ba nilinis ang isang bagong nanganak. Pag-iwas po ito sa, para po sa akin, di ba po after po manganak nandyan po yung stress po yung babae dahil po sa hirap ng kanyang mga labor, panganganak. Nakikita ko rin po ito na isang pag-iwas po sa ginagawa siguro, base lang po ito sa akin pong opinion, no? Ginagawa rin po siguro po nila to bilang iwas po sa postpartum dahil after po manganak. Protection din po para po sa ina dahil, di ba, kahit sa panahon naman po natin ngayon, after po natin manganak, hindi po tayo pwedeng gumawa ng mga kung ano-ano, lalo na po kung ikaw ay cesarean. Dahil bagong takika po, di ba po? Ayun po yung isang po nakikita dito na bilang sa parang on the side ng science, ganun po. Kumbaga parang hindi po ma-infeksyon yung isang bagong panganak na babae at ang isa pong sanggol. Dahil noong panahon po na yun, syempre po hindi pa po uso ang mga medical, di ba po? Wala pa po nung mga panahon na yun ang mga medical condition na ginagawa katulad po sa panahon po ngayon. So iba po talaga ang pamamaraan po nila nung mga taga-Israelita nung panahon po na yun. And nung naganap po ito sa Leviticus chapter 12, ito po ay noong 1419 BC, nung taon po na yon. Before po ipinanganak ang ating pong Panginoong Jesus noong 1500 BC. Ayan, sinerge ko po yan. Then, kung titignan po natin po, no, even si Maria po, ang ina po ng ating pong Panginoon, ay ginawa rin po itong pamantayan po na ito. Nung panahon po ni Moises. Kasi kasama po ito sa Law of Moises. Basahin po natin yung Luke 2:22 to 24. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglinis, ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Ibig sabihin, nung pinanganak din po ang ating pong Panginoong Jesus,
tinuli din po siya after 7 days, yung binasa po natin kanina. Sabagat ganito ang sulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon. Magkaparehas ng ibong bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapate. Ibig sabihin po, even yung the way ng after pumanganak ang si Maria is talagang ginawa po talaga nila to. Try po natin yung 1 Timothy 2:5 and 6. Dahil nga po sa tinubos na po tayo ng ating Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan, hindi na po natin to ginagawa. Dahil yung dugo na nahumuga sa ating pong mga kasalanan ay banal na dugo na walang kapintasan. Amen po. Basahin po natin yung 1 Timothy chapter 2, 5 and 6. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Hesukristo, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Amen naman po. Kung kasalanan, kaya tayo ay malinis na. Amen po. Ano po yung aral po na makukuha po natin po dito sa Leviticus chapter 12? Kasi po kung maano po natin, kung una niyo pong mababasa, actually nung na-assign po sa parang pati. Ganun ba? Kasi sabi ko parang sensitive po ata yung tawag. Parang sabi ko, kaya ko ba itong explain? Kasi hindi ko alam kung paano ko alam niyo po yun, yung papalawakin, paano ko bibigyan ng magandang paliwanag kung bakit ba nila ito ginagawa. And syempre sabi ko, Lord, humingi po ko ng gabay po sa Holy Spirit. Sabi ko, ibigay ko kayo ng revelation po sa akin kung ano po yung dapat ko pong ituro. Kasi bukod po dun sa maiksi lang, nakafocus lamang po ito dun sa alituntunin kung paano po ang ginagawa ng isang Israelita pagkatapos niya pong manganak. Amen. And pumasok po sa isip ko yung regarding po dun sa Leviticus chapter 12 verse 4. Ulitin ko lamang po yung Leviticus 12 verse 4. Pagbulay-bulayan po natin. 23 araw pa ang hinihintay ng ina bago siya ituring na malinis. Hindi siya dapat tumawak na anumang bagay na sagrado at hindi rin dapat pumasok sa santuaryo hanggang hindi pa natatapos ang takdang panahon. Ibig sabihin po, ang isang babaeng Israelita after po manganak, hindi pa po siya pwedeng pumasok sa loob po ng tabernakulo nung panahon po na yun. Ibig sabihin po, kailangan po muna niyang maglinis. Mayroon pong sinabing mga allot time, di ba po? Na kung anak mo ay isang lalaki, ganitong allot of time bago ka pumasok, di ba? And kung babae naman, meron din pong allot of day bago ka pumasok sa tabernakulo nung panahon po na yun. And may gagawin pong pag-aalay May gagawin pong pag-aalay. Kung ikaw po ay medyo kung ang estado niyo po sa buhay is medyo nakakaangat-angat po, no? May sinabi po dito na isang tupa, dapat isa pong tupa na 1-year-old pa lamang ang iaalay po. O di kaya naman po, kung kayo naman po isa, hindi po gano'n na kayaman, nung panahon po na yon, ang sinasabi po dito is dalawang bato-bato o dalawang kalapate ang sinasabi po dito. So, may preparation po bago po ulit pumasok sa loob ng simbahan. And ayun po yung gusto ko pong mas
lalo pa natin pong paglalimin yung ibig sabihin po doon. Ibig sabihin po, may segregation po, no, nung isang madumi sa malinis. Tapos may transition may makikita po kayong transition po. Kumaga transformation, yan. Bago po talaga maging malinis ang isang babae. And syempre, kapag nagawa po ng isang bagong panganak na babae yun, there's a blessing. Amen po. Ang unang purpose ko po dito, ang binigay po sa akin ng Lord is preparation for eternity. Alam naman po natin na bago po tayo humarap po sa ating pong Panginoon, dapat po tayo ay handa. Katulad po ng isang babae na panganak, inihanda rin po natin ang ating pong sarili sa pagharap po natin sa ating pong Panginoon. Kasi ang isang bagong panganak, bago ulit siya makapagsimba Di ba po? May preparation po siyang ginagawa. Amen po. Ang sabi po dito, upang ialay ito sa, sabi po sa Efeso 5:26 verse 27, upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Verse 27, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili niya nasa kagandahan nito, walang dungis, di kulubot man, banal at walang kapintasan. Ibig sabihin, bago po tayo humarap sa ating pong Panginoon, dapat po wala po tayong kapintasan. Amen. And sa mga oras po na ito, tayo po ay nabubuhay na po sa end times. Kaya dapat yung preparation po natin is maiuting na po. Amen po. Kaya nga, ang topic po natin po sa Jesus is Lord Church Worldwide, yung revival. Ang revival po ay kasama po yan sa preparation natin upang ang lahat ng bawal sa po sa atin ay magkaroon po talaga ng tunay na kaligtasan, tunay na relasyon po sa ating Panginoon. And sabi po sa Joshua 3 verse 5, linisin ninyo ang inyong sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Ibig sabihin, during sa preparation po ng paglilinis, mayroon pong blessings na nakalaan po sa bawat isa po sa atin. At ayun po yung eternity. Yung makaharap po natin ng ating pong Panginoon. Kasi ang isa pong babae na bago panganak po sa Leviticus chapter 12, hindi po siya pwedeng pumunta sa bulwagan, sa church po. Hanggat hindi pa po nagagawa yung proseso po na yun. Yung regarding po sa pag-aalay, sa paglilinis, ganun po. Samantalang po ngayon, kahit anytime pwede ka pong pumunta sa church, di ba po? Kahit ang mga babae po dito is meron pong regular one. Kaya napakaswerte po natin. Napaka-bless po natin kasi sa panahon po natin po ngayon nabubuhay po tayo sa malayang bansa na pwede po natin sambahin ng ating pong Panginoon sa walang pipigil sa atin. Amen po. Basta bukas po ang ating pong puso, malinis po ang ating pong puso, no, na tumanggap po sa salita ng Diyos, tanggapin ang ating pong Panginoon, ipagkakaloob po ng ating Panginoon ng ang kaligtasan, amen, na nakalaan po para po sa atin. Yung pangalawang puntos ko po dito is set apart. Ayan, pangalawa na po tayo set apart. Makikita po natin dito yung paghihiwalay ng marumi sa hindi, paghihiwalay ng banal sa walang kabanalan. Amen. Marami po sa panahon po ngayon ang tinatawag po na fake Christian. Ito po yung masakit na katotohanan na marami pa rin pong mga mananampalataya. May nabasa po kasi ako sa isa pong post sa Facebook po. Meron pong capture po na umiiyak po na isang babae na nasa kama po siya, umiiyak po siya. Tapos, nakalagay po doon na, sorry Lord, nagsisimba ako every Sunday. Nagtuturo ako every Sunday, pero hindi alam ng leader ko
ng mga kasamahan ko sa church na hindi na ako nagde-devotion, hindi na ako nagpe-pray. Amen. Na matatawag po natin po ito na isang peking Kristiyano. Na oo, nagsisimba ka every Sunday, pumapasok ka sa simbahan tuwing linggo, nakikipagtipan ka sa Lord every Sunday. Pero yung relasyon mo sa Lord, pagkalipas ng 6 na araw, Monday to Saturday is nawawala. Nauubad mo yung pagiging banal. Amen. Na dapat hindi po mawala po sa bawat isa po sa atin. Na everyday, kahit anong mangyari, oras-oras, suot po natin ang kabanalan at kasama po natin ang Holy Spirit. Kasi po kung wala po ang Holy Spirit sa atin, magulo po malalayo po tayo sa Lord. Kasi Holy Spirit na po yun Kapag nawala po talaga ang Holy Spirit po sa buhay natin, sa guidance po ng bawat isa, well, as in, mawala po. At ang pinakamasakit po is, baka yung Sunday na po nangahawakan mo na magsisimba ka is mawala pa. Kasi wala na yung Holy Spirit sa'yo Nabubuhay ka na sa makamundong bagay. Amen. And sabi po sa 1 John 4 verse 5, mga anak, kayo nga'y sa Diyos at sa pagtagumpayanan at dahil sa natagumpayanan ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa espiritong nasa sanlibutan. Ibig sabihin, tayo po ngayon, nananaligtan na ng palataya po ako na ang bawat isa po sa atin po dito, yung espiritu po na nasa atin ay mas makapangyarihan kaysa po sa espiritu na nasa labas ng first place. Ibig sabihin po, kaya po nating labanan kung ano man po yung takbo ng mundo. Amen po ba? Kapag po tayo ay inaya ng ating kaibigan na pumunta sa mga makamundong lugar. For example po, sa mga bar, kasama po ba tayo? Siyempre hindi po, di ba? Dapat alam na natin yung katotohanan Alam na natin na sa lugar na yon maaring ikaw ay madapa. Kasi siyempre marami kang makikita mga makamundong mga bagay po dun di ba po? Kaya dapat dapat po natin gawin. Labanan po natin kung ano man po yung mga masamang espiritu po na yun na nasa paligid po natin. Dahil ang banal na espiritu po ay nasa atin na. Mas makapangyarihan po ang banal na espiritu. Amen po? Kesa po dun sa mga bagay po na yun. At dapat talaga mapaglabanan po natin. Challenge po yun sa bawat isa sa atin Amen po. At ang isa ko pa pong natutunan po dito habang ginagawa ko po ito, Bakit kailangan po ihiwalay natin ng ating sarili sa mga kasalanan? Ayan po yung sinabi po, binanggit po sa Revelation chapter 18 verse 4. Ang sabi po dito, narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, umalis ka sa Babylonia, bayan ko, huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan, upang hindi ka paparusahang kasama niya. Ibig sabihin po, kung tayo po ay nabubuhay po sa kasalanan, makakasama po tayo sa mga mapaparusahan. Amen po. Ibig sabihin po, sa bawat kasalanan po natin na nagagawa, may kaparusahan po yan. Amen. May judgment po ang Lord po yan. So ano po ang dapat po nating gawin? Set apart. Hiwalay po natin yung sarili po natin sa mga makamundong mga bagay. Amen. Katulad po na isang babaeng bagong panganak, may separation po bawal po siyang pumasok naunawaan po ba mga kapatid? Bawal po siyang umarap pa nung
time na yun, hindi pa muna maaari siya pumasok sa loob po ng bulwagan o church po ng mga panahon po na yun, hanggat hindi pa po niya nagagawa yung mga pag-aalay. And lagi po natin pong tatandaan, mga magulang, mga kapatid, na pinili na po tayo ng Lord na maging anak niya. Tayo po ay pinili niya na maging bayan niya. Tayo po pinili niya, hinirang po niya bilang anak po niya. He called us from darkness into wonderful light. Amen. Mula sa kadiliman, mula sa kamundong mga bagay, tinawag niya po tayo sa isang liwanag. Mas masarap pong isipin, no? Minsan po, ang isa pong tao, hindi po porket masaya ka, tama na po yung ginagawa. Tama na yung ginagawa ng isang tao. Hindi porket masaya ka, na-enjoy mo yung kasalanan. Example po, no? For example po, pakikiapid. Siyempre, once na nakipapid ka, nag-i-enjoy ka dahil meron kang panibagong minamahal. Pero, niloloko mo yung partner mo. Amen? Na-enjoy mo yun Pero, it is a season lamang. Panahon lang yun. Pero sa kabila nun, panghabang buhay mo yung pagsisisihan kung hindi mo mababago yun. At ang pinakamasakit pa doon, kung dumating na ang Lord, maiwanan ka sa rapture. Diba? Amen po. Kaya dapat po magkaroon po tayo ng awareness, no, na yun sa kasalanan po ba na nagagawa po natin, nag-e-enjoy po ba tayo? Baka mamaya kasi hindi natin namamalayan dahil nag-e-enjoy tayo, masaya tayo, nananatili po wala tayo dun sa mga ganong kasalanan. Amen po. For example po, no, ako po'y wala pong pinariringgan. Bigla lang po pumasok sa isip ko ito ngayon, diba? For example po, ang pagnanakaw po ay masama. Amen. For example po, sa Meralco. Sa pagnanakaw po sa Meralco, ang sarap po mag-aircon. Init po sa labas. Amen. Pero, nag-e-enjoy ka po Tama po ba? May enjoyment. Kasi fresh po, mahangin po sa loob ng bahay po ninyo. 24/7, nakabukas ang aircon. Pero libre. Amen. Kasi nga, bakit libre? Alam niyo na po yun, jumper, in short po. Na-enjoy po yung kasalanan, pero yung sumatotal, pagnanakaw pa rin po yun. Kahit saan mong balik-balik na rin ang sitwasyon, isa pa rin po itong uri po ng pagnanakaw na hindi po natin namamalaya. Sorry po pero ayun po ano po ng Lord po sa akin. Amen po. Sa pangatlo po, live a godly life. Ayan, napaka-importante po niyan na maisabuhay po natin, no, yung pagiging kabanalan ng Lord. Kung paano po siya namuhay po, no, dito po sa mundong to, ay magkaroon po tayo ng kabanalan din po niya na katulad din po ng ating pong mga Panginoon. Ayan, sabi po sa Romans 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kaloob. Sa gayon, magagawa ninyo kung anuman ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen po. Kung tayo po ay nabubuhay po ng may kabanalan, dapat po hindi na po tayo nakikiayon sa takbo ng mundo po na ito. Dahil may kalooban po ang Lord po sa bawat isa po sa atin. Ayan po, mababasa po natin po yan, no, sa Romans 12 verse 2.
mauunawaan ninyo ang kanyang kaloob. Ibig sabihin po, during separation time, segregation, set apart, makikita po natin kung ano po ba talaga ang kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ano po yun? Buhay ng may kabanalan, buhay na walang hanggan. Kumbaga, ano pa po ang masasabi po natin? Napakaganda po ng offer, no? Napakaganda po ng offer, ng opportunity na ibinibigay ng Lord sa atin. Tayo lamang po ang magde-decide kung ano po ba ang gusto po nating laharan. Isang buhay na puno ng kasalanan, karumihan, o ang isang buhay na kasama ang Panginoon. Na wala ng paghihirap, wala ng sakit, luha, sakit na mararanasan, kundi ang kapanalan lamang ng ating Panginoon. Amen po. And sabi po sa Deuteronomy 14, verse 2, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Amen? Nandun na po tayo Nandito na po tayo. Hinirang na po tayo ng Lord. Hawak na po natin ang alas. Kumbaga, hawak na po natin ang blessings ng Lord. Tayo na lang po sa ating mga sarili ang gagawa po nito. Binigyan po tayo ng Lord ng kalayaan kung mamili kung ano po ba ang dapat po nating lakaran. Amen po. Ang mabuhay po ba ng may kasalanan? Paano po natin balilinisin yung ating mga kasalanan? Number 1, humingi ng tawad sa Lord. Every time na tayo po ay magkakasala, kahit maiksing panalangin, let's pray. Manalangin ka, hihingi mo sa tawad ang iyong kasalanan sa Lord. And syempre dapat, hindi na po natin ito ulit magawa. Napaka-importante po nun. Kasi kahit ang tao, pag paulit-ulit yung ginawa sa tao, napupuno. Amen. Pero hindi po sinasabi na ang Lord ay may hangganan. Pero darating po kasi ang punto na kung tayo po kasi sa buhay po natin, gagawa tayo ng kasalanan, magpipray tayo, hihingi tayo ng tawad sa Lord. Gagawa tayo ulit ng kasalanan, magpipray ulit tayo, hihingi tayo sa Lord. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Paano po kapag nag-rapture na? Hindi ka pa nakahingi ng tawad sa Lord. Ibig sabihin po, ending na. Wala na. Amen. So, dapat tanggap po talaga yung tunay na pagsisisi, tunay na pagpapakumbaba, totoong pagbabago, na meron po talagang kabanalan na maisa sa buhay po natin. Amen. And bilang conclusion ko po, ayan, sandali lang po talaga yung aking ituturo kasi maiksi lang yung ituturo Leviticus chapter 4. Basahin po natin yung Isaiah 1:18 to 20. Kita kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bula. Promise po ng Lord yan. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Amen. Sabi naman po sa Deuteronomy 28 verse 1, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos, tutuparin ang kanyang mga utos. Gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa sa balat ng lupa. Ibig sabihin po, yung regarding po dito sa Leviticus chapter 2, after po sundin ng isang babae, yung standard po no, ng kalinisan, after po mga ibig sabihin po ay
pwede na po siyang pumasok sa loob po ng tabernakulo, sa church po. Ibig sabihin, kung iaano po natin po sa panahon po natin ngayon, kapag nagawa po natin po itong pag-aalay po ng ating pong buhay sa Lord. Amen? Kasi wala na pong iaalay po ngayon eh. Gawin niyo po napaka-blessed po natin, ayaw kong sabihin swerte, napaka-blessed po natin, no? Na sa panahon po ngayon, wala na pong mga ganitong bagay. Kasi biruin niyo po, magpapatay pa po tayo ng isang baka, ng isang tupa, di ba? Manghuli pa po tayo ng kalapate. Paano kung wala kang alagang kalapate? Di ba? Yung mga naiisip ko po yun, sabi ko, buti na lang nabuhay ako sa panahon ngayon kasi hindi na ginagawa yung mga ganung bagay. Amen? Kasi tinapos na po ng Lord eh. Amen? Tinapos na po ng Lord yung pag-aalay po na yun. Kasi yung sarili niya pong buhay is yung po mismo yung inalay niya po. Amen? Hinugasan na po tayo ng kanyang mga banal na dugo. Kaya, lagi po natin tatandaan, there's a blessing sa pagsunod po sa utos po ng ating Panginoon. Amen po? Amen. At darating din po ang panahon na katulad po ng isang babaeng nanganak, makakaharap po natin ano. Amen. Doon po tayo ma-excite. Amen. Doon po tayo, katulad po dito sa Leviticus chapter 12 po, no? Kasi after ng practice po na yun, pwede na po siya ulit sumambay. Pwede na ulit siyang pumasok. Kasi ultimo, hawakan yung mga banal na bagay doon sa loob po ng tabernakulo is bawal. Tayo po, maaari po tayong pumasok anytime. At ang kailangan na lang po natin na gawin is yung preparation po kapag nakaharap na po natin ang Lord. Amen po.